Mag-enjoy ka doon. Okay, so sa atin naman po na andito, i-ready natin ng hearts natin sa napakagandang pag-uusapan natin ngayon. Sino po nga excited sa word ng Panginoon ngayong hapon? Amen. So last week na pag-usapan natin, kasi ang series natin ngayon, yung Gifts That Matters. Diba? Marami ang naghahanda ng regalo ngayong Christmas. At wala namang masama na magregalo, especially kung gusto mo talaga yung regalo. But yung mga regalo na binibigay po natin sa bawat isa during Christmas, yung mga pagkain na kinakain natin, walang masama maghanda, walang masama mag-prepare, walang masama mag-Noche Buena, don't get me wrong. Pero at the end of the day, lahat po ng ibinibigay natin na material na bagay ay mawawala at lilipas din. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kasi dito, kinakalawang lahat. Lumuluma ang lahat. Again, hindi masama magregalo, hindi masama na magbigay, especially kung special talaga yung family natin para sa atin. Pero kahit gaano ka pa mag-ipon, kahit ano pa ang ibigay mong regalo, 2 to 3 years from now or 5 years from now, lilipas din yan. Kaya itong mga regalo na sineshare natin ngayon, simula nung last Sunday, ito yung mga regalo that will last forever. Ito yung mga regalo na kahit wala na tayo sa mundong ito, may papamana pa rin natin sa next generation. Ito yung regalo na alam natin will stand the test of time, and that is yung pagmamahal ng Lord sa atin. So last week, pinag-usapan po natin yung gospel. Everybody say gospel. Ano ibig sabihin ng gospel? The good news. Diba? Na tinignan natin last week, yung gospel ng Panginoon is that nung tayo ay makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Kaya merong Christmas, kaya meron tayong sineselebrate na Pasko, hindi dahil sa Noche Buena, at walang masama sa Noche Buena, hindi dahil kay Santa Claus, hindi dahil sa mga ninong at ninang o sa mga ampaon na marireceive natin ngayon, kundi dahil sa sukdulang biyaya ng Diyos para sa atin. Sino po ang thankful sa sukdulang biyaya ng Diyos para sa atin? Amen? Yun nga lang, hindi natin nakikita to kasi ang laging ine-emphasize, especially ngayon sa social media, is yung mga material na bagay. Naging masyadong materialistic yung tao. Kaya ngayon, kapag wala kang bagong regalo, ngayong Christmas, parang hindi kumpleto yung Christmas mo. Diba? Kaya yung iba, pinipilit nating makabili ng panibagong bagay ngayong Christmas kahit di pa naman tayo ready doon kasi gusto natin na makasabay doon sa nangyayari. Parang lahat nagbibilihan ngayon. Pero okay lang, maging kontento tayo sa kung anong meron tayo as long as we have at makita mo yung pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya. That is the gospel. Ano yung ibig sabihin ng gospel? Kung babalikan natin, last week, reviewin natin saglit, ang gospel is good news. Anong sabi doon sa gospel? All have sinned. Lahat tayo ay nagkasala. Sabihin mo sa katayo mo, pati ikaw. So lahat tayo nagkasala. Kaya nga, once na ma-realize natin to, we can realize na kailangan natin ng Diyos kahit mayaman ka, or nasa gitna ka, or nag-i-struggle ka sa finances natin, lahat tayo ay pantay-pantay na nagkasala. So ang akala ng tao, pera ang solusyon. Bagamat of course, 90% ng buhay natin nag-revolve around money at di ko naman sinasabi na huwag tayong magtrabaho. Yun nga lang, ang hirap naman kapag nakaipon nga tayo, nakapagpondar nga tayo, napaganda nga natin yung bahay natin, pero ang nag-aabang naman natin sa atin pagkatapos ng buhay na to ay impyerno. Ang hirap naman kung nabigay ko kay Hadassah yung gusto niyang gamit, yung gusto niyang kwarto, yung gusto niyang bahay, pero pagkatapos ng buhay niya, pagkagising niya, impyerno nag-aabang sa kanya. Sabi niya, pastor ka pa naman, akala ko ba tatay kita, akala ko mahal mo ako, bakit di mo shinare sa akin? Yung pinakamagandang regalo. Kung kaya kong mag-sacrifice, mag-stay ng night shift para mabigay sa kanya yung material na bagay, mas mahalaga dapat magbigay ako, mag-invest ako ng time to give the greatest gift, which is the gift of gospel ng Panginoon sa atin. Dahil lahat tayo nagkasala, ano yung sumunod? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
the wages of sin is death. So, nakita natin last week, yung death, dalawang klase ng death. Hindi yung death na tsugi lang tayo sa physical, kundi separation from God. Kaya yung idea natin ng pagmamahal, iba na. Nag-usap kami ni Pastor Jerry nitong nakaraang Tuesday yata. Galing silang munisipyo and then merong civil registrar na kilala kami doon. At sabi niya, Pastor, salamat po sa ginagawa niyo kasi ngayon nakita namin kada isang buwan merong 400 na pinapanganak na bata. Sa kalahati noon, ang mga magulang hindi pa kasal, live-in. So may chance na lumaki yung bata na mag-separate yung anak, ay yung magulang. Pag lumaki ang bata, sabi sa research, pag lumaki ang bata na hindi ayos ang magulang, hindi sila kasal, may chance na maghiwalay, nagkakaroon ng tinatawag na trauma. Yung bata, naghahanap siya ng tunay na pag-ibig. At minsan nagkakaroon ng identity crisis. So ibig sabihin, kalahati na kaagad sa 400 na hindi pa kinakasal yung magulang, may potential ng maghari yung kaaway sa kanila at matake advantage na bata pa lang, lalaki na siyang walang role model na tatay, walang role model na nanay. And then ito pa yung malupit. Doon sa natitirang 200, I think nasa 40% doon is 13 to 15 years old nanganganak. 13 years old. Sa mga lagpas 30 na dito, nasa 20 ka na, anong inaasikaso, anong ginagawa mo nung 13 years old ka? Ako, 13 years old, nanonood pa ako ng Dragon Ball. 13 years old, nag-enjoy pa ako ng life, nasusulit ko yung pagkabata ko. Pero ngayon, 13 years old, yung panahon na madidiscover mo pa lang yung sarili mo, meron ka na kaagad na responsibility na mag-alaga ng anak. Ang hirap nun. So, lalaki yung bata, hindi ready yung magulang, kaya dun pa lang hahanapin niya, pareha silang single-minded. Kasi 13 years old, dahil yung social media, yung kinakalikan ngayon ng bata pa lang, na-expose na kaagad sila sa mga sexual sin and pornography. Bakit? Kasi yun yung unang separation ng death. Ano yung unang death? Separation from God. Ano yung pangalawang death? Yun yung eternal death. Na tinatawag natin kapag hindi mo kilala ang Panginoon, wala kang access sa langit, ang punta natin, impyerno. Siyempre, ayaw ng Panginoon yun. Sino dito gustong sa impyerno pumunta? Wala, di ba? Ang hirap naman, naka-aircon ka, ang ganda ng kotse natin dito sa mundo, pero pagka rest in peace mo, pagkadilat mo, hindi ka rest in peace. Di ba? Rest in punishment. Kaya nga, at the end of the day, anong sabi natin last week? Ano yung number 1? All have sinned. The wages of sin is death. Ano yung death? Separation from God. Pangalawa ay eternal death. At nakita natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi relihiyon ang sagot. Dahil kung kaya nating iligtas ang ating sarili at kung relihiyon ang sagot, hindi na sana nagpapako si Lord sa cross. Sabi sa Romans 3 verse 20, therefore no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Kaya nga hindi tayo niligtas sa pamamagitan ng relihiyon, kundi by accepting Jesus as our Lord and our Savior. So ano yung good news? Everyone can be saved. Lahat ay pwedeng maligtas. Sabi mo sa katayo mo, pati ikaw, pwedeng maligtas. Lahat tayo, kaya nga kanina, nakakatuwa, palakpan natin yung mga distinct na nag-invite. Halos 60 yata or 70 yung mga kabataang dumaan. So, ibig sabihin, 70 na families potential na maililigtas natin mula sa impyerno at kahit nasa buhay pa sila sa mundong ito, hindi impyerno maging buhay nila, kundi maranasan nila yung napakagandang plano ng Lord sa bawat isa. Sino nangangarap na marami pa tayong maliligtas sa pamamagitan ng pag-i-invite nyo? Amen po ba? So palakpakan natin ang bawat isa. Everyone can be saved. So kahit ano pa man yung pagkakamali mo noon, ano pa man yung mga nangyari at nagawa natin, everyone can be saved. Ano pa sabi natin? Jesus brings life and Jesus saves. Now, ngayon, I want to share another gift para sa atin at ito ang the gift of reconciliation. Everybody say reconciliation. Kasi ano ulit yung ibig sabihin ng death? Separation from God. Pag sinabing reconciliation sa Tagalog, pagbabati.
o kaya nagkaayos kayo. 'Di ba? Kasi merong hindi naging maayos na relationship. Ang tao, sabik na sabik magkaroon ng relationship ngayon. Naalala ko nung high school ako, 15 years old pa lang ako, meron akong tinatagong relationship sa magulang ko. Kahit sabi ng tatay ko, magtapos ka muna ng pag-aaral. Sabi ko, opo. Pero hindi ko tinutupad yon kasi meron na akong relationship. Parang gusto kong magkaroon ng karelasyon. Sabik na sabik tayong maghanap ng destiny, future partner, pero hindi natin alam saan ba natin dadalhin yung relationship na yon. Ang mundo, maraming iba't ibang definition ng pagmamahal at maraming definition ng relationship ngayon. Pero ang dapat muna nating unang nire-repair is yung ma-reconcile ang ating relationship sa Diyos. Kaya nga, ang cross, dalawang linya, isang patayo, saka isang pahiga. Because ang unang inayos ni Jesus is yung relationship natin sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng original information. Ang Diyos ang nagbibigay ng original design. So, kung bakit maraming pamilya ngayon, ang dami ng influencers, ang dami ng coaches, ang dami ng mga video about paano mag-lead na isang pamilya, pero nagkakasira-sira pa rin ng ating society ngayon, padami ng padami ang mga lumalaking bata na hindi ayos ang magulang o lumalaki sila sa isang toxic environment is because hindi sa kulang tayo sa coaching, kulang tayo sa original information. Everybody say original information. So, ang sinusunod natin, mga gawa-gawang coaching ng mga tao, hindi naman masama yun. Yun nga lang, dahil hindi siya yung original, hindi siya yung truth, hindi siya yung way, hindi siya yung life, meron pa rin flaws yung mga tinuturo ng tao. Kaya pag ako nagtuturo dito, nag-share po sa inyo, hindi ako, hanggat maaari, hindi opinion ko yung sinasabi ko, kundi I spend time to know na ito ba ay talagang sinasabi sa Bible. Kasi kahit anong diskarte ko, o kahit anong opinion ko ang i-share ko dito, alam kong opinion ko, diskarte ko, o kung ano man yung galing sa akin ay hindi magtatagal. Ang salita ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, yun ang umaayos ng buhay ng tao. Amen po ba? So let's look at a story kung bakit ang ibig sabihin ng Christmas is a gift of reconciliation. Pag sinabing reconcile, nag-away pero nagbate. Merong hindi naging magandang nangyari sa relasyon pero inayos. Kaya yung Christmas, hindi siya lamang about sa gift, hindi lang siya about sa ampaw, hindi lang siya about sa sale at sa 12-12 na mangyayari this week. Hindi lamang siya about sa makakuha ako ng bagong sapatos ngayon o makapagpasyal kami sa 24. It is about remembering na ang Diyos ay nagbigay ng isang napakagandang regalo sa atin. It is the gift of, reconciliation. Luke 15 verse 12, sabay-sabay nating basahin dito yung verse natin ngayon. 1, 2, 3, and go. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. So, isa lang ang verse natin ngayon, pero alam ko yung storya na yan is about the prodigal son. Sino ang familiar doon? This is a very good example kung bakit ang regalo ng Lord sa atin is gift of reconciliation. Isang story ito na sinabi ni Lord, kinuwento ni Jesus para ipakita kung ano ba ang design ng Lord sa bawat isa sa atin. So, isang araw, merong isang mayaman na tatay, malaki ang hasyenda niya, pero may dalawang magkapatid. Yung bunso, sabi niya, Pa, isang araw may naisip siyang magandang idea. Bubukod na ako sa inyo kasi 18 years old na ako, di ba? Pwede bang ibigay mo na sa akin yung pamana ko? Tanong, kailan ba kinukuha yung pamana? Kailan ba binibigay yun? Hindi naman kiniklaim yun, di ba? Iniiwan yon ng tatay kapag namatay na siya. Pero itong bunsong to, ang lakas ng loob. Medyo makapal. Ang sabi niya, Pa, bigay mo na sa akin yung share ko. Bakit? Gusto ko nang umalis. So, kung ang pamana ay kinukuha lang kapag patay na yung magulang, anong ibig sabihin nun? Anong sinasabi talaga ng anak? Pa, patay ka na sa akin.
Para sa akin, ang habol ko sa iyo, yung makukuha ko. Kaya nga, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Nung tayo ay nagkasala, nagkaroon tayo ng separation sa Panginoon. Everybody say, separation. So, itong prodigal son na to, sabi niya, okay, lalayag na ako pa. Itong tatay naman na to, ibinigay niya. May kita natin dito na ang Lord nirespeto yung decision mo. Si Lord, hindi siya namimilit, pero lagi siya nag-aanyaya. Yung pagmamahal ng Lord, hindi nang kokontrol, kundi hinahayaan ka niya. For example, kapag may gusto kang gawin na kasalanan, gusto ka niyang pigilan, pero hindi ka niya pipigilan. Susuyuin ka niya, papaalalahanan ka niya, bibigyan ka niya ng advice, huwag mong gagawin to kasi baka mabadisgrasya ka. Ito yung sinasabi ko sa Biblia na sundin mo. Kapag sinunod mo to, magiging okay ang buhay mo. Yung pamilya mo magiging okay. Pero nasa iyo ang desisyon. Kaya nung sinabi niya kay Eva at kay Adan, huwag niyo kakainin to ha. Lahat ng yan, pwede niyong kainin. Pero wag lang to. Pero hindi niya kinontrol yung puso kasi hindi tayo robot. Hindi niya tayo kinokontrol. Binibigyan kanya ng free will. Sabi mo sa katayo, may choice ka. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, pantay, fair. Meron siyang katarungan. Meron siyang hustisya. Because He wants na genuine yung pagsunod natin sa Kanya. Ang religion, kinokontrol ka. O kailangan ganito, kailangan ganito ka. Dito, binibigyan namin kayo ng choice. Pero pine-present namin, kapag ito ang ginawa natin, aayusin ng Diyos ang buhay natin. Pero yung bata, hindi pinigilan ng magulang. Sige, bigay ko sa iyo yung pamana mo. Makikita natin dito, ang Lord, asamahan ka. Pero, hindi lahat ng gagawin mo, pagpapalain niya. Ulitin ko, ang Lord, hindi ka iiwan sa kung anumang desisyon na gagawin mo. Pero, hindi lahat ng gagawin mo, pagpapalain niya. May mga bagay, pero hindi ka niya iiwan. Kahit umalis ka, kahit hindi mo siya pansinin, o kahit meron kang gawin na masama, andun siya, naka-ready na sumalo sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ka niya iniiwan, pinapayagan ka, ini-endorso niya yung gagawin mo. Kaya, magugulat ka, merong mga yumayaman na wala naman sa Panginoon, pero pag walang pagpapala niya, yung kayaman na yun, magiging delikado pa sa buhay nila. Let me illustrate further dito sa passage natin ngayon. Ano nangyari? Yun lang yung verse natin ngayon at meron lang ibang mga verses na babasahin. Ano ang state ng tao pag wala ang Diyos? Ang state ng tao without God is separated. Everybody say separated. Mahirap kapag separated. Nitong naging magulang na ako, nagbasa ako ng mga ibang mga libro kasi inaaral ko din. Ayoko naman na balang araw bilang pastor, ako pa yung number 1 na makapagparamdam kay Hadassah na hindi ko siya minamahal. Minsan sobrang lulong ko sa ministry, baka makalimutan ko na ang kauna-unahang ministeryo ko is ang pamilya. At doon ko nakita ang kahalagahan ng father figure pag lumalaki ang tao nang walang proper na father figure, kaya yung iba nagkakaroon ng identity crisis. Yung iba lumalaki, hanapin sa ibang lalaki. Kaso lang kapag hinanap niya sa ibang lalaki at wala ring tamang father figure yung lalaki, hindi niya malilid yung relationship sa tamang direksyon. Hanggang kilig lang sila, hanggang yung pleasure lang, pero hindi na lead ng ayos sa tamang direksyon. Kaya sa mga babaeng na andito, sabi mo sa katabi mo, mamili ng tama. Diba? Hanggat maaari, diba? Yung may disciple, yung merong nagpapadisciple. There is a research na kapag separated ang tao, kaya nga, ang number 1, yung first 12 years ng bata, dapat babad siya sa magulang. Kasi yun yung panahon na ida-download ng magulang lahat. Kaya nga po sa mga magulang na naandito, yes, meron tayong Sunday school, meron tayong J12, pero 30 minutes lang yun, 2 hours lang yun, na napapakain yung anak natin ng salita ng Panginoon. Pero ang araw-araw nilang kasama, sino? Ako. Mga kapamilya. Kaya at the end of the day, ang goal natin, una,
maayos ang relationship natin sa Diyos, and then aayusin ng Diyos ang ating pamilya. Sino po naniniwala may breakthrough na gagawin ng Lord sa families natin? Amen. Kaya, again, announcement next week, hindi pala, sa 24, hindi po 24, hindi tayo Sunday magmi-meet ng 24, kundi Saturday. So, ang last 2 celebrations natin this year ay next week, dito pa rin tayo ng Sunday. Pero sa 23, Saturday at 30. Kasi gusto namin yung 24 at yung 31, isa-spend nyo sa family nyo. Pero ang family Sunday natin, last Sunday, pupunta ulit si Pastor Jerry dito, maging December 30. Same time pa rin po tayo. Because nilaban po natin sa 2024, sa mga huling panahon, sabi ng Panginoon, I will turn the hearts of the son into their fathers and their fathers into their sons. So, ibig sabihin, nire-reconcile niya. Kaya nga, ang sarap kapag may reconciliation na mangyari sa ating pamilya, sa Panginoon, kasi kahit gaano kaganda ang handa natin, hanggang December lang yung handa na yon. Kahit gaano kaganda yung celebration natin ngayon, hanggang December lang ang celebration natin. Pero kapag tayo ay reconciled sa Panginoon, araw-araw, pwede nating maramdaman ang Pasko. Kasi hindi tayo after sa event ng Pasko, kundi after tayo sa puso ng Pasko. May Diyos na namatay para sa akin, para maayos ang relationship ko sa Diyos. At kapag naayos ang relationship ko sa Diyos, maayos ang relationship ko sa tao. Sino gustong i-claim yon sa buhay natin? Kaya, man without God, separated, number 1? Lost. So, si kuya, sabi niya, pa, nakuha ko na yung pamana, bye-bye, see you. Yung tatay naman, nalulungkot, pero hinayaan niya yung anak niya. Hindi niya pinagpala, hindi niya in-endorse, pero binigay niya. Sige, may choice ka. Kaya nga, ngayon, may choice tayo. Kahit nagkakasala tayo, salamat tayo sa Panginoon, meron siyang tinatawag na sukdulang biyaya. Kasi kung panahon ng Old Testament tayo at nagkasala tayo, tepo kaagad tayo. Pero ngayon, nasa grace period tayo ng Panginoon. Kung kailan siya ay mapagpasensya, pinagbibigyan niya pa yung mga pagkakamali natin, pero sinusuyo niya tayo araw-araw. Kung bakit nakaupo ka ngayon dyan, naririnig mo ito, pag-usuyo ng Panginoon to. Pero kapag dumating yung panahon na time's up na, biglang kinuha yung buhay mo, at pag nandun ka na sa eternity, pagising mo sa impyerno, ba't nasa impyerno ako? At doon ka nag-sorry, wala na. Time's up. Papers up. Pencils up. Tapos na ang grace period. Kasi noong thankful na habang may oras pa, dinala ka ng Panginoon ngayon para magbagong buhay. Amen. Hindi mo na kailangan hintayin ng bagong taon. Hindi mo na kailangan maging team song na bagong taon ay magbagong buhay. Hindi, araw-araw pwede ako magbago. As long as kilala ko ang Diyos kasi binabago niya ako araw-araw. So anong state ng tao? Number 1 is lost. So ano nangyari sa kanya? Di humayo yung kuya mo. Sabi niya, dala-dala ko lahat ng pamana. Kung ang tatay ay sobrang yaman, sabihin natin mga nasa 10 million yung worth niya, binigay niya siguro yung 2 million o hindi lamang, baka 3 million yung binigay niya sa bunso niya. Bunso eh. So dali-dali yung anak niya. Doon ako sa Makati. Doon sa pinakamaganda, doon ako sa Alabang. Si social doon. Di ba? O kaya doon ako sa ibang bansa. Nang ibang bansa yung anak niya. Yun nga lang. Ang nangyari dito, kapag ikaw ay separated at lost, lahat nung meron ka, may potential mawala sa isang iglap. Kasi hindi mo alam saan mo gagamitin. Hindi mo alam saan i-spend yung buhay natin. Kaya marami ang lost. Nung panahon ng kabataan, yun yung pinakamalakas na meron ka, yun yung pinakamadaming energy na meron ka, yun yung pinakamaraming panahon na pwede kang mag-develop ng sarili mo. Tapos, ang gagawin ng kaaway, tutuksuhin ka. Sige, ubusin mo yung 40% ng buhay mo sa laro. Magugulat ka. Ang galing mang micro nung katabi mo. Na-memorize niya lahat ng keyboard shortcut, di ba? Lahat ng mga dance step nung sa TikTok na memorize niya, pero pagdating sa math, pagdating sa plato, it's plato time, naglalag. Nakita yung magulang, nahihirapan na, bibit-bit, uy, tulungan mo, pero pag microhin mo, kahit papatay na yung character, microhin mo, normalin, kaya pa rin. Kaya mang headshot, ang bilis ng kamay.
Nagulat ako sa mga pinsan ko, ang galing. Talagang kahit, ang bibilis ng kamay eh. Pero pagdating sa pagtulong sa magulang, pagdating sa mga nahihirapan, bakit? Ninanakaw ng kaaway yung galing mo. Pero doon lumalabas yung galing. Pero sa mga bagay na pwede kang kumita ng pera, sa bagay na pwede kang makatulong sa kapwa, sa bagay na pagrespeto at pagtatama, nagiging slow. Buti lang wala dito niyan. Sino mo yung katabi mo, hindi ka ganon. Sabi mo sa kanya, hindi ka ganon. Siya iniwala yung katabi mo, hindi ganon. Pag hindi nag-amen yung katabi mo, sikuhin mo, uy. Kaya nga andito yung katabi mo, nagpapabago yan. Sino dito magtatayo ng panibagong generation ng mga anak, marunong tumulong, magaling, micro ng plato. Ma, let me. Ngayong December 24, excited na siya kasi maraming plato. Sabi, ako na, bahala, ma. Pa, umupo ka na. Panoorin mo na yung PBA. Ako na ang bahala. Akin na ang joy. The joy of the Lord is my strength. Akin na yung Scotch Bright. I will make your day brighter. Sabihin ng mga anak nito, pa, mag-ano lang tayo, plastic. Paper plate na lang tayo para tipid. Pero pag lost, nakita niyo yon? Meron naman, pagdating mo ng young professional, ang dami mo pera, nakakaipon ka. Pero ang gagawin ng kaaway, i-invest mo sa sugal, i-invest mo sa bisyo, i-invest mo sa ganito. Kasi nga, meron kang angking galing na tinanim lang Lord sa'yo, pero kapag hindi ka konektado sa original information kung saan mo nasushoot yung mga bagay na dapat pala kung nai-invest mo sa tama. Pero again, sino dito papausuhin, matapos na sa generation natin ang lost. Amen po ba? So ano nangyari sa kabataang ito? Nag-agree, sinishira ko ni Adasa. So ang nangyari is, dala-dala niya yung 3 milyon. Yun nga lang, di niya alam saan niya i-invest. Pag binasa natin dito, Luke 15, verse 13, sabi dito, basahin natin, 1, 2, 3, go. Not long after that, the younger son got together all he had, set off on a distant country, and then squandered his wealth. Anong sabi? Squandered. May kayamanan ka na. Pwede siyang magtayo ng business doon. Pwede siyang mag-invest ng real estate. Pwede siyang magtayo ng karinderya. Pwede siyang mag-franchise ng McDo. Pero anong ginawa niya? Squandered. Ano yung squandered? Kung saan-saan, parang ginanon-ganon yung pera. Sabi niya, sana all, di ba? Yun nga lang, pag wala kang original information, wala kang tatay, wala kang original na nag-guide sa'yo. Separated siya sa tatay niya, separated siya sa original information. Instead na nagkakaroon siya ng fatherly advice. Instead na binibigyan siya ng tatay niya, ganito pag ikaw nag-i-invest, naalala niyo yung kwento ko nung Destiny Setters, meron akong gustong investment doon. Sinangguni ko sa papa ko, sa mentor ko, sa pastor ko, sabi niya, wag muna, pag-aralan mo yan, at kapag lumabas ka na kagad, kasi baka kakaiba yan. Hindi ko sinunod. Ano nangyari? Nag-squandered ako. Kasi nagsarili ako nag-separate ako Kahit tatay ko siya, pastor ko siya, ina-acknowledge ko na siya yung destiny setter ko, pero sa desisyon kong yun, hindi niya ako pinigilan, pero hinayaan niya ako, pero hindi niya ako pinagpala. So ano nangyari? Di nasayang. Bakit? Because I squandered. Sabi mo sa katabi mo, squander ka ba? Di ba? May 13-month pay yung iba dito. Tingnan mo yung katabi mo, baka naka 13-month na yan. Di ba? Baka meron lang na-hunting na ninong-ninang yan. Tingnan mo yung buhok niyan. Kapag medyo bagong ribbon, James ba? Tingnan mo yung niyan, tingnan mo yung silipin mo yung kuko niyan, baka bagong mani-pedi. I-reward mo naman yung sarili mo, pero huwag mo i-squandered yung buhay natin. Good news. Pwede kang mag-enjoy nang hindi mo sinasayang ang buhay mo. Ulitin ko, pwede tayong mag-enjoy nang hindi natin sinasayang ang buhay natin. Pwede tayong mag-enjoy nang hindi nagkakasala. Amen po ba?
So itong batang to, sabi niya, dala-dala niya yung 3 million, in-squander niya yung wealth niya in wild living. Ano nangyari? Verse 14, basahin natin. 1, 2, 3, go. After he spent everything in the whole country and he began to be, o patay kang bata ka. Kala mo, ang dami niyang pera. Ayun, dami pa naman to. Siguro naka 1 milyon na siya. May 2 million pa ako, marami pa to. Di ba gano'n naman yung dami pa to, may 2 million pa ako. Hindi niya alam, may paparating na tagutom. Walang mag-guide sa kanya. Separated siya sa original information. Yung tatay niya, bihasa doon. Pansin niyo mamaya sa ending, nagkaroon ng tagutom, pero sa tatay niya, yung mga katulong, mas maganda pa yung kinakain kaysa kanya. Kasi bihasa yung tatay niya. Marunong yung tatay niya humarap sa mga tagutom. Bakit? Original source. Original information siya. So siya, ano ang information ni prodigal son? Yung mga influencer. Doon siya nakikinig sa mga advice nila, sa mga kung ano yung sikat noon. Kung may TikTok siguro noong time na yun, doon siya dumidikit. Gumaganon-ganon siya noon, sabi niya. Pero ano nangyari? Naubos din. Kaya nga, ano yung pangalawang state ng tao? Pag wala sa Panginoon, ano number 1? Lost. Pangalawa is vain. Riches and mukhang marami, pero kulang pa din. Sobra, pero kulang. Paano nangyari yun kay JM? Vain nga eh. Kaya, bago ka mainggit sa mga pina-follow natin na mukhang mayaman or kung ano man, madaling magpanggap kapag picture. Diba? Naranasan nyo pag merong time na, may times na kahit medyo malungkot ako, tapos wala ako sa mood, sabi nung isang kasama na, picture tayo kahit malungkot yung katabi mo. Picture. Minsan away kayo, kahit magkaaway kayo sa pamilya. Picture tayo. So pagkatapos, pag pinost mo sa picture, buti pa sila laging nakangiti. Hindi mo alam. Yung before and after nun, madaling itago. Madaling mag-fabricate. Di ba? Mag-experiment ka. Bili ka ng isang Starbucks na cup. Tapos, tambay ka lagi doon, pero wag mo itatapon kaagad yung Starbucks na cup mo. Kinabukasan, pagkaubos mo ng kape, lagyan mo ng tubig, pasok ka ng Starbucks ulit. Tubig yung laman, mag-selfie ka ulit. Starbucks ulit, day 2. Pag uwi mo, linisin mo yung Starbucks na cup. Di ba papel yun? Pangilang ano mo. Kinabukasan, dala mo ulit yung tubig mo, tambay ka ulit sa Starbucks. Ayun, Starbucks, day 3. Sabihin ng mga nakita sa'yo, wow, sana all, everyday naka-Starbucks. Di nila alam, madaling magpanggap. Because pag separated sa Panginoon, pwedeng marami ka, pero kulang ka pa rin. Pwedeng sobra, pero empty. Vain riches and happiness. Kasi bakit? Ano nangyari sa kanya? Ang dami niyang pera, pero dahil nga hindi niya alam saan niya gagamitin, wala siyang purpose, wala siyang sense of what am I fighting for. Pinag-uusapan namin mga lalaki kung bakit ang mga lalaki ngayon kailangan ibalik yung manlyhood na design ng Panginoon. Kasi we are designed bilang lalaki na meron tayong ina-achieve. Yun ang design ng Lord sa atin. You are fighting for something. Kaya pala mas maraming lalaki na a-addict sa mga games ngayon kasi doon natin na e-express yung achievement na gusto nating pero hindi sa buhay. Because there is vain, riches, and happiness. Verse 15, ano nangyari tuloy? Ano sabi dyan? Verse 15. So, he went and hired himself out to a citizen of that country. Saan siya nilagay? Who sent him to his fields to feed pigs. Ayun na. Di ba? Ano siya? Anak siya ng isang mayaman. Yung tatay niya, sobrang yaman, tagutom sa ibang country, sa kanya, okay pa din. Pero, because nag-separate siya sa tatay niya, kahit anong yaman na meron siya, he's still lost. Vain yung riches, sayang. Kaya nga sabi, di ba, nung yung sinare ko sa inyo na you need to build it right. Unless the Lord builds the house, the laborer builds in vain. Mahirap naman ang sipag natin sa trabaho.
ang sipag natin sa pagkikita ng pera, pero vain lahat kapag hindi Diyos ang pundasyon ng ating ginagawa. Kaya ngayon pa lamang, i-ready natin na sa mga Pasko, sa Noche Buena na meron tayo, hindi to about sa kung ano yung gifts na makukuha natin. Reviewin natin na Lord, sa 24, sa 25, mag-gather tayo as a family. Nakita niyo yung story ni Pastor Jerry na yung unang prayer nila, kahit sabog pa siya ng drugs nung time na yon, ang unang prayer na nangyari sa family nila, December 25, dinedicate nila ang buhay nila sa Panginoon. Kahit hindi pa sila ayos lahat. Make it a point to start in our family to review na itong Christmas na to, hindi tayo about sa material na bagay na makukuha, kundi yung gifts that will last forever. Tayo ay separated sa Panginoon, pero ngayon, because of Christmas, bumaba ang Diyos. Kaya ang tawag sa Kanya, Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? God is with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya ano nangyari tuloy sa Kanya? Ano yung state ng tao pag wala ang Diyos? Number 1, lost. Number 2, vain riches and happiness. Happy ka, pero for a moment. Happy ka, pero vain. Bakit? Lahat ng happiness mo pagdating ng January at binilang nyo na lahat ng bills nyo, sa dami ng mga ginastos natin nung Christmas, sa dami ng pagpapanggap na ginawa natin para mapakain yung mga kapitbahay, ano nangyari? Away ulit pagdating ng January. Bakit kasi ganito yung hinanda natin? Bakit kasi naggala-gala tayo? Bakit kasi ang dami nating kinuha at binili? Vain. Pero sino dito na iniwala, starting this Christmas, magpapakatotoo na tayo. Yung tamang pag-celebrate na meron tayo, kahit, sabi ko nga, di ba, kahit tinapay, pansit, kanton, andyan, okay lang, as long as makita natin na ang totoong regalo na meron tayo ay yung gift of recon. So, anong number 3 tuloy? Ano siya? Lost, vain riches, and happiness. Ano nangyari sa tao? Slave. Kaya nga, ano nangyari tuloy sa tao? Magpapanggap, gagastos, magkatrabaho, papanggap, gagastos, trabaho. O kaya, gagamitin yung kayamanan, tas yung kayamanan na yon nilulong siya sa addiction, so slave pa din. Kundi man sa addiction, sa pagpapanggap. Kaya ako magtrabaho para meron akong ganitong klase ng cellphone, o kaya para makapagkape ako palagi sa Starbucks, Coffee Bean, para o kaya para mapatunayan ko yung sarili ko sa mga kaklase ko, kasi yung mga kaklase ko ganito. So, pilit nating hinahabol na makasabay sa mundong ito. Anong tawag doon? Slave. Walang ka-joy-joy yun kasi parang feeling mo, lagi kang behind kapag ang mundo ang hinahabol mo. Laging merong mas maganda sa'yo, laging may bagong rebound sa'yo, laging may mas makinis lagi sa'yo, laging may mas matangos ang ilong sa'yo, laging may mas bagong cellphone kaysa sa'yo, laging meron kang mapapanood sa YouTube na yung pamilya na to, mas maganda yung kanilang pool, mas maganda yung jacuzzi nila, sana all yung kanilang powder room, mas malaki pa sa kwarto ko ngayon, yung CR nila, mas maganda pa sa kwarto. Walang contentment. Pero pag nakita mo ang halaga mo sa Diyos, anumang state na meron tayo, pwede kang maging masaya kasi alam mo may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Kaya nga, when you stop chasing the world, then totoong freedom ang makikita natin. Sino dito gustong makawala sa slave mentality? Meron ka dapat sonship mentality. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka slave. Anak tayo ng Diyos. Kapag slave, pinipilit mong makuha yung approval ng ibang tao. Pero ngayon, sabi sa John 3 verse 19, anong sabi ni Jesus? John 3 verse 19, tama ba yun? John 3 verse 19 sabi, truly I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Kung sino man ang nagpa-practice ng sin, slave to sin. Kaya nakikita niyo yung ginagawa ng kaaway ngayon, pabata ng pabata ang target niya. Kaya po as CHO family, ang target natin, family. Hindi lamang kabataan, kundi lahat ng age, magulang at anak. Family ang ating target for the next year. Bakit? Because
kapag social media ang hinayaan natin magpalaki sa ating anak, kaya nangyayari na 13 years old pa lang, buntis na. Ibig sabihin, 10 years old, bukas na ang kanyang innocence. Alam niya na yung about sa sex, dapat hindi niya pa alam yun. Pero kapag guided siya ng magulang niya doon sa mga decision na yun, alam mo, parang 12 years old pa lang, napukaw na yung ano ko nun eh. Pero pinagtyagaan lang ako ng magulang ko na tinanong ko, ano yun? Paano gumawa ng baby? May mga ganun tanong ako, paano gumawa ng baby? Pero dahil may parental guidance, kaya nga, ang ni-restore ng Lord is family. Sino dito looking forward na ang Diyos i-restore ang ating family? Kaya nga, man without God is separated, lost. So ano nangyari? Verse 16, anong sabi sa verse 16? Sabay-sabay natin basahin yung verse 16 ng Luke 15 verse 16. Anong sabi dyan? 1, 2, 3, and go. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one. Grabe, mula sa sobrang yaman, na-devalue siya, na-demote. Dati siya yung anak ng isang mayaman na tao, ngayon inuutos-utusan na lang, sobrang gutom niya, pati yung kinakain ng baboy, gusto niyang kainin. So yung buhay niya na baboy. Ganyan ang goal ng kaaway sa atin kasi alam niyang anak tayo ng Diyos, kaya gusto niyang babuyin yung buhay natin. Pero sino dito hindi papayag at tatayo tayo para sa buhay natin, para sa family natin, na hindi bababuyin ng kaaway ang buhay natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, babangon tayo. Hindi tayo nakaasa sa kung sino ang uupo sa political landscape natin. Meron tayong rights bumoto, pero at the end of the day, ang Diyos ang kayang bumangon sa buhay natin. So kung lagi tayong nakaasa at biniblame lagi natin sa government, yes, meron tayong responsibility na iboto sila. Pero kung gusto natin magreklamo, mas talinuhan natin kapag tayo ay boboto na. Pero kung sa kanila natin lagi inaasa ang buhay natin, hindi. Iasa natin sa Diyos. Sumunod tayo sa original information and God will turn around your life. Amen po ba? What am I talking about? Ito, kung yan ang man without God, ito naman yung next part, verse 17. So, na-realize nung prodigal son, sabi niya, ba't ganito? Verse 17. Sabay-sabay natin basahin yung verse 17. 1, 2, 3, go. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am. Buti pa yung katulong sa amin. Araw-araw naka-SNR, tapos tinatapon nila yung sobra. Naka-Pizza Hut yung mga katulong namin. Naka-Grab food palagi yun. Pinapadala ni Papa, naalala ko. Ako na andito, ako yung anak, kulang lagi yung kinakain ko. Pagtingin niya dun sa mga katulong niya, naalala ko yung mga katulong namin, pambahay, Uniqlo. Tsinelas nila sa CR, Habayanas. Grabe, sabon nila, Dove. Pambahay nila, bench. Mga naka-body gel yung mga naandun. May shower pa sila, tas ako naandito. Na-realize niya na kapag separated ka sa Diyos, kahit ganong kayaman mo, babagsak pa din. Vain. Anong nangyari sa kanya? Verse 18. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. I will set out and go back to my father. Say to him, Father, I've sinned against heaven. Anong tawag dyan? Repentance. Meron siyang realization. Ano ibig sabihin ng repentance? Change of mind. Last week sa gospel, di ba? Repent, sabi ng Panginoon. Repent and believe the gospel. Repent and believe the gospel.
repent and believe the gospel. Sabi niya, uuwi ako sa tatay ko. Pero gaano kalaking pride yung lalamunin niya? Kasi siya yung unang naglayas eh. Gaano kalaking pride yung lalamunin niya? Gaano kalaking pride ang lalamunin natin pag sinabi natin kailangan ko ng Diyos? Kasi ang laging iniisip ng tao is, kaya ko pa. Di ba? Lalapit ako sa Diyos kapag kailangan ko na. Pero dito, yung batang ito, sabi niya, lulunukin ko na yung pride ko. Lalapit ako sa Diyos. Kailangan ko siya. Kaya nakakatuwa yung bawat isa sa inyo na nandito ngayon kasi marunong mag-humble down yung katabi mo. Amen? Sino proud sa katabi mo? Kasi kahit ano man na na-achieve niyan sa buhay, meron tayong mga engineer, architect, magulang na naandito, mas eksperyensado pa kayo sa akin, pero salamat po sa tiwala nyo na kahit ang nagasalita sa inyo is 32 years old at kayo mga experience sa buhay at mas matindi pa ang mga kinaharap nyo kaysa amin, pero marunong magpaturo kasi pagsalita na ng Diyos ang pinag-uusapan, walang age gap. Ang totoo ay totoo kahit anuman ang naging takbo natin sa buhay. Kaya pwede magpalakpakan natin bawat magulang, bawat isa sa nanaan dito ngayon. Kasi hindi naman tayo nagpapagalingan dito. Lahat tayo ay umaamin na kailangan natin ang Diyos. Kahit anuman yung mga blessing ng Lord na natanggap ko sa buhay ko, lagi kong prayer sa sarili ko, Lord, wag niyo po akong hayaang yumabang. Kahit lagi na akong harap sa Bible, pastor na ako, nag-share na ako, this year, breakthrough ng Lord sa home office. Pero Lord, ayoko po na maging katulad ng prodigal son na porket meron na akong natikman na blessing, lalayo na ako sa iyo. Dapat lagi akong nakadepende sa magulang ko sa langit. Ano sabi niya? Verse 18, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Verse 19, ano po sabi dyan? I am no longer worthy to make me like one of your. Grabe. Ito naman yung problema. Sobrang condemnation na sa sarili niya, pagbalik niya, Lord, kahit wag mo na akong ituring anak, sobrang kahihiyan yung dinala ko sa iyo. Kahit katulong na lang ako. Totoo naman, di ba? Kung ako yung gumawa nun, parang kahit magpakita ng mukha sa tatay, parang ang hirap na. Kasi sobrang tindi nung ginawa. Pero, ano nangyari? Verse 20. Tuloy natin yung storya. Verse 20. Ano sabi dyan? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. So, he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to kiss his son, threw his arms around and kiss him. Sino ang thankful dito na ang Diyos tinanggap pa rin tayo kahit ang dumi natin? Alam niyo, pag ini-imagine ko to, umalis yung anak, may maleta. Dala-dala niya sa maleta lahat ng manok, lahat ng kayamanan. Naka 4-wheel drive siya noon, alis na ako. Naka cellphone, naka gold chain, naka bling-bling, alagang eskinol yung muka. Sabi niya, see you later, alligator. Sabi, umalis siya. At tingin nyo, after years na nagatrabaho siya, magpakain ng baboy, ano na kaya itsura niya? Mukha na rin sigurong binaboy. Sabi niya, kahit gawin mo na lang akong servant, ini-imagine ko to noon, punong-puno na siguro ng balbas yung anak. Umalis siyang bagong gupit, naka-faded pa, zero cut. May linya pa dito. Bagong fresh yung breath niya, naka-brace pa nung umalis. Pagbalik, dilaw na yung ngipin, balbas sarado, punong-puno ng grasa yung muka.
hindi nagugupit ng kuko, sira-sira yung damit. Wala na nga akong maiharap sa tatay ko kasi sa kahiyan na ginawa ko sa kanya, tas ganito pa yung itsura ko, pero nilamon niya yung lahat. Naglalakad siya sa malayo, pero nakita niyo yung picture, sabi dito, he got up. Ano yung sabi doon? But while malayo pa, kita na siya ng ama. I would like to imagine it like this, na laging ang ama nag-aabang sa anak umuwi. Lagi siyang nakatanaw araw-araw. Anong oras kaya? Lagi siya nakatingin. Yung anak ko na ba yun? Nag-aalala na siguro yung mga katulong sa tatay. Sir, gabi na, pasok na kayo. Sige, mga 5 minuto pa ako, bro. Abangan ko lang kung pauwi na yung anak ko. Baka kasi kailangan kong salubungin. Malayo pa yung anak. May nakita siyang mga katulong niya. O anong komosyon yung meron doon? Meron pong taong grasa sa may gate. Sabi niya, taong grasa? Pero pagkakita niya sa malayo, sabi niya yung mga guard, Guard! Sino yan? Sir! Mabaho! Si JM daw. Pero hindi ka mukha. Ano ba gagawin namin dito? Malayo pa lang, kahit balbasarado, long-haired na, kahit madumi na yung anak niya, at malayo, sino ang unang sumalubong? Siya pa din. Bitawan niyo yung anak ko. Pero sir, baka manloloko to. Hindi, anak ko yan. Tignan mo yung tsura. Hindi, kilala ko ang anak ko. Kahit anong mangyari, sino ang thankful? Niyakap tayo ng Diyos sa ating karumihan. Na kahit ang dami nating nakapulupot na kasalanan sa atin, niyakap tayo ng Panginoon because ano ang man with God? Reconciled. Ano yung number 1? We are accepted by God. Everybody say accepted. Sabi mo sa katayo, inaccept ka ng Diyos. While he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. Naawa siya. Hindi siya nandiri. Hindi niya sabihin na, ano usually pag nagkakamali, di ba pag merong usually hindi sumusunod sa'yo, tapos nagkamali, ang sarap sabihin pag merong disciple nanghingi ng advice sa akin, hindi niya sinunod, tapos nagkamali, ang sarap sabihin, di ba, sinabi ko sa'yo? Ang sarap ibalik sa kanya yung, sabi ko na sa'yo eh. Huwag mong gagawin yan eh. Pero anong ginawa ng Diyos? Ginanon niya ba tayo? Hindi. Nung lumapit yung anak, naawa yung ama. Hindi niya pinagmukha sa'yo na, ayan, akala mo, galing mo. Dinala mo pa yung pamana natin. Ano ka ngayon? Hindi niya pinagmukhaan tayong mali. The Father was filled with compassion for him. And he ran to his son. Tinakbo ba siya? Bitawan niya yan, mga guards, hindi yan. Akin yan, anak ko yan. Sir, punong-puno ng grasa to. Hindi. Anak ko yan. Niyakap niya ako. Niyakap niya tayo. He threw his arms around him and kissed him. Sa Panginoon, we are accepted by God. Ano man ang income natin, ano man yung pagkakamali natin, ano man yung mga nagawa natin noon. Again, sino dito ang thankful at gustong parangalan ng Diyos ngayon dahil kahit ano man ang pagkakamali natin noon, we are accepted by God. Number 2, pag man with God, reconciled, anong meron tayo? We are accepted, we are renewed. Verse 21, anong sabi dito? The son said to him, Father, I have sinned against
heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Sabi niya, Pa, huwag mo na akong tanggapin bilang anak. Nakakahiya na. Ang dami kong kahihiyan sa'yo. Pinagtawanan ka ng mga kapitbahay, pinagtawan ka ng ibang mga katropa mo kasi yung bunso mo, kinuhanan ka ng pamana. Gawin mo na lang akong katulong. Pag wala kang mindset, pag slave mindset ka, pag lumapit ka sa Diyos, parang ang liit mo. Kaya siguro nung in-invite ka noon sa church, parang sabihin mo, hindi ako karapat-dapat dyan kasi ganito lang ako. Ay, hindi ako bagay sa church kasi ang dami kong kasalanan, baka makilatan ako doon o kaya baka masupok ako. Kasi ang tingin natin, ang naging father image natin is yung mga hindi perfect na parents natin sa mundo. Or yung boss natin na lagi nakatingin sa pagkakamali mo. Kaya akala natin ang Diyos parang gano'n na din. Pero ibahin natin ang ating Diyos. Verse 22, anong sabi ng ama? Hindi niya na pinakinggan yung anak. Verse 22, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Ano tayo? Accepted, renewed, pangatlo, restored. Ano ibig sabihin nung ano? Ano ibig sabihin ng robe? Ito yung pagkasabi na tinatanggap kita bilang anak ulit. Ano ibig sabihin nung ring? Binigyan tayo ng authority. Yun yung pinaka-ID nila dati. Kapag meron kang singsing, ibig sabihin, ito yung identification mo. Valid ID na anak ka ng tatay mo. Kaya yung mga hari noon, kapag meron silang pinapasa na batas, meron silang signet ring na doon nilalagay sa envelope yung stamp na yon. Kasi kung anong singsing na gamit ng hari, yun yung pinakapirma nila. Kaya nung ibinalik sa anak yung singsing, ibinabalik ng Lord yung authority mo. Meron kang kapangyarihan na sumagana sa buhay na ito. May kapangyarihan ka sa lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Meron kang kapangyarihang umahon mula sa kahirapan. Sininiwala, kayang umahon ng katabi mo kasi ni-restore siya ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng sandals? Ibinalik ng Diyos yung tamang paglakad sa buhay natin. Na meron kang tamang direksyon ngayon. And last, ano yung number 1? Accepted, renewed, restored, and last is celebrated. Verse 23, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast. Verse 24, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and was found. So they began to celebrate. Kaya tayo nag-celebrate ng Christmas, hindi dahil sa material na bagay na meron tayo. Kaya tayo nag-celebrate ngayong Christmas because unto us a son is born. Unto us a child is given. Ibinigay sa atin ang pinakamagandang regalo, si Jesus. Na kapag tinanggap mo sa puso mo ngayon, maayos ang relationship mo sa Diyos. At kapag naayos ang relationship mo sa Diyos, aayusin niya ang financial na buhay mo, aayusin niya ang pamilya natin. Katulad kung paanong inayos yung battery ng mic natin ngayon, aayusin. Wow, naitawid. Sino excited? 2024, may mga breakthrough ng pag-aayos ang gagawin ng Lord sa ating family. Sige po, tumayo tayong lahat ngayon. We are accepted by God. So, anong kailangan natin gawin ngayon? Katulad nung ginawa ng prodigal son, ang turning point ng buhay niya is yung verse 17. Na-realize niya na yung buhay niya
na malayo sa kanyang ama, hindi na dapat ganito. I pray na habang nag-discuss tayo ngayon, God made us realize na kung naumuhay man tayo sa kahirapan, no, mayroong ginawa na natin lahat ng diskarte ginawa natin, lahat na ng kagalingan natin, nilabas na natin, lahat na ng hard work ginawa natin, pero kulang pa rin, something needs to change. Kasi hindi natin kayang iligtas ang pamilya natin, hindi natin kayang i-lead ang ating buhay ng sarili lang natin. Kailangan natin ng original information. Kailangan natin bumalik sa original source ng ating buhay. Katulad nung prodigal son, nilamon niya yung pride niya. Sabi niya, this time, hindi ko nagagawin ang lahat ng sarili lamang. Uuwi ako sa aking ama. Sino excited? Maraming uuwi ngayon sa original design ng Panginoon sa atin. Sino excited? Maraming lalamunin yung pride, yung ego natin. Lord, it's not about me. It's about you. The moment, kaya nga sabi ng Panginoon, God opposes the proud, but promotes the humble. Mahirap kapag may pride, kasi umu-oppose ka sa Diyos. Mahirap kapag kinalaban natin ng Diyos, hindi tayo mananalo. Pero pag nagpakababa tayo, katulad ng ginawa ni Jesus, ang Diyos ang mag-aangat sa'yo. Pag inangat mo ang sarili mo, anytime, pwedeng pumalpak ang gawa ng kamay natin. Pero pag ang Diyos ang nag-angat sa'yo, walang pwedeng magpababa sa'yo. Kapag ang Diyos ang nag-promote sa'yo, walang kayang gawin ng kaaway para i-demote ka. Pero pag sarili mong sikap ang nag-promote sa'yo, anytime pwedeng gumuho ang lahat ng ginagawa natin. Pero pag ang Diyos ang nag-promote sa'yo, walang kapangyarihan sa mundong ito na kayang magpagiba sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tanong, sino dito gustong sariling lakad ulit ngayong 2024? O ngayong Noche Buena, you will gather as a family, or kung mag-isa ka pa lang, hindi pa kayo makakapag-gather as a family, ikaw at sarili mo, o mag-volunteer ka pa, mag-pray naman tayo. Ma, mag-pray naman tayo. Ang pag-usapan naman natin ngayong Noche Buena, hindi yung kung anong nabili o ano. Pasalamatan naman natin ng Diyos kung anong ginawa niya. I-establish natin ang altar ng Diyos na itong pamilyang ito, ang pamilyang Ilano, uuwi sa aming Ama. Simula ngayon, mula December 25 hanggang mag-New Year, ang pamilyang Ilano, ang pamilya namin, uuwi kami sa bahay ng aming Ama. At kahit magkaroon ng tagutom, ang Diyos ang bahalang bumuhay sa amin. Dahil kapag ang Diyos ang humawak ng buhay natin, anumang bagyo, anumang tagutom, anumang sakuna, hindi ka bibitawan ng Diyos. Kapag sariling lakas, kapag pumalpak, ikaw bahala mag-ayos niyan. Pero pag ang Diyos ang humawak ng buhay natin, ang Diyos ang bahalang umayos. Kaya sino dito magsasabing, I am coming back to my Father today. Itong regalo na to, kahit mawala na ako sa mundo, alam ko, kunin naman ako ng Diyos anytime. Basta ito ang lakaran ni Hadassah, panatag ako. Mas naiintindihan ko na ngayon, kaya nung nagkaroon kami ng usapan ng tatay ko noon, anak, itong pinakamagandang pamana ko sa'yo. Hindi ko na-appreciate noon kasi akala ko robot yung ibibigay niya sa akin. Akala ko titulo ng lupa. Akala ko pera. Ang nilabas niya, salita ng Diyos. Hindi ko na-appreciate noon, pero ngayon, naiintindihan ko na. Kasi kahit anong lupa, kahit anong pamana, kahit anong kayamanan ang bigay ko, anytime pwedeng mawala yan. Isang pandemya lang, isang sakit lang, isang sakuna lang, tanggal lahat. Pero kapag ang Diyos ang nanguna sa atin, ito ang regalong kailanman hindi kukupas. Ito ang regalong kailanman hindi mauubos. At kahit mawala man tayo sa mundong ito,
kamatayan ngayon ay hindi katapusan, kundi simula ng mas magandang buhay. Dahil i-welcome na tayo ng Diyos sa langit, sabihin niya, well done, my good and faithful servant. Again, sino excited na ma-receive ang regalo na ito ngayon? Aayusin ng Lord ang relationship natin sa Kanya, and naayusin niya ang relationship natin sa ating pamilya. Close our eyes ngayon and I will pray for you today. Before I pray for you, habang nakapikit ka ngayon, I want na magkaroon tayo ng reflection and realization. Tingnan mo yung buhay natin ngayon. Not to condemn, but to reflect and to realize. Vain ba yung happiness na meron ako ngayon? O nagpapanggap lang ako? Totoo ba? O kinakaya lang ng lakas ko? Am I really happy sa nangyayari? Sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa finances ko? O katulad ng prodigal son, meron kang realization, tama na, enough is enough. Uuwi na ako sa ama ko. At habang nakapikit ka, I know, God is talking to you right now. Ay, anak, kung napapagod ka, it's time for you to go home. Go back to your original father, to our original information. Sabi dun sa Bible, and then he realized. I pray that God will make us realize na without God, kulang at kulang ang lahat ng diskarte natin. And right now, I want you to picture yourself. Kasi kinakausap ka ng Diyos personally ngayon. Pwede kita ipag-pray, pero I believe na mas gusto ng Diyos personal kang kausapin yun. Eyes closed, huwag ka manood sa katabi mo, habang nakapikit ka. I want you to picture yourself na bumabalik ka, naglalakad ka, pabalik sa Ama. Pabalik kay Jesus. Dala-dala lahat ng dumi mo. Dala-dala lahat ng pagkakamali mo. At nararamdaman mo na parang, tatanggapin niya ba ako o hindi? Mamahalin niya ba ako o hindi? Ini-expect mo na, baka pagalitan ako niya kasi malaking kahihiyan ang ginawa ko sa Kanya. Pero I want you to picture habang papalapit ka na papalapit, naglalakad ka papalapit kay Jesus. Instead na makita niya yung karumihan mo, nakita mo siyang nakangiti. Nakita mo siyang naaawa. Nakikita mo siyang nahahabag sa'yo. At habang papalapit ka sa Kanya, niyakap ka niya. Sabi niya, welcome home, anak. You are accepted. You are renewed. You are restored by God. Habang nakapikit ka ngayon, huwag mo isipin yung katabi mo. Huwag mo nang hayaan ang decision mo lagi nakadepende sa panonood sa iba kung ginawa ba nila o hindi. It's you and God. Habang nakapikit ka, taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon ngayon. As a sign of surrender, this time, Lord, hindi na ako gagalaw ng mag-isa. This time, Lord, kailangan kita. At habang nakataas yung kamay, maramdaman mo yung yakap ng Ama sa buhay mo ngayon. Anak, I will restore you. I will renew you. And I will celebrate you today. Salamat, Panginoon. Manatili ka sa presensya ng Panginoon ngayon. Just have a moment with God and ating muling i-worship ang Panginoon. Declare natin yung sukdulang biyaya ng Diyos para sa atin. Manatili ulit. Picture out mo lang ang Panginoon ngayon. Naiyakap ka niya. Wini-welcome niya ulit ikaw.
And He's saying, welcome anak. You are accepted. You are loved by God today. Stay in the presence of God. Huwag ka magpa-distract sa mga katabi mo. Moment mo to with God today. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, manguna ka po. Iparamdam mo sa bawat puso na naandito ngayon ang pag-ibig mo sa kanila. Salamat, Panginoon. Tinanggap mo kami. Salamat, Panginoon. Nirenew mo po kami. Salamat, Panginoon, dahil i-restore mo po kami. Pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suplulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko iyong igawad ang awiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Namupurihin natin siya. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suplulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa suplulang biyaya mo. Sige, pasalamatan mo ang Diyos ngayon. Oh, salamat sa Salamat, tinanggap mo ako, Panginoon. Niyakap mo ako nung marumi pa ako, Panginoon. Kahit marami akong pagkukulang sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. Tinanggap
mo ako, Panginoon. Oh Diyos, oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhati. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga kakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo. Yung kapag sa akin sa lahat ng oras, oh, hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whoa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whoa, come on, sigaw po sa Panginoon ngayon. Hallelujah, hallelujah. Whoa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, awin mo ngayon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad.
Sa habang panahon, minahal tayo ng Panginoon. Sa habang panahon, hindi nagbago ang isip ng Diyos para sa atin. Ito ang pinakamagandang regalo na meron tayo ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sige, pasalamatan natin ng Lord ngayon from your heart. Lord, thank you po. Lagyan natin ating kamay sa ating puso ngayon. Salamat. Alam mo yung pinaka-maduming parte ng buhay namin. Katulad ng prodigal son, himiwalay kami sa iyo. Nagsarili kami. Pero salamat dahil walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Na kung sino man ang tumanggap sa Kanya, maranasan natin yung eternal life. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na naandito ngayon. Bawat magulang, anak, empleyado. Naniniwala kami na marami kang breakthrough na gagawin sa buhay ng bawat isa. At bilang isang pamilya, CHO, magtutulungan po kami upang maiangat at ma-establish ang altar mo sa aming pamilya. Na hindi na kami magkasarili, kundi gagalaw kami under your authority, under your blessing. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, the best na palakpak para sa Panginoon. Sabi mo sa katayo mo, babangon tayo. God bless po sa ating lahat. See you next Sunday. Before mag-leave, make sure na mag-gather kayo around